BB, Sophia Shaw, sigurado ka bang gusto mong ilipat lahat ng iyong mga ari-arian at isama ang iyong anak para tumira sa ibang bansa ng tuluyan? Oh, BB, Sophia Shaw, kumpirmahin ko ulit. Kapag nilagdaan mo ang dokumentong ito, ikaw at ang iyong anak ay hindi na muling makikita ang ama. iyon mismo ang gusto ko. Para tanggalin ang ama. Sige, sinimulan na namin ang proseso ng imigrasyon para sa iyo at sa iyong anak at ang paglilipat ng ari-arian sa ibang bansa. Matatapos ang paglilipat sa loob ng 3 araw. Naputol ang daloy ng pondo ng Grupo Scott. Malapit na itong mabangkarote. Ang iyong flight palabas ng bansa ay naibook na para sa iyo. Pagkatapos ng 6 na taong kasal kay Marco, nagdesisyon na akong tapusin ito. Walang nagdedesisyong umalis bigla. Maliban kong sapat na ang pagkadismaya niya. Binibini Sofia Shaw. Kumusta, Bibi? Sophia Shaw. Bumalik na ang asawa ng boss. Vice Presidente Shaw, hindi ka ba nagkasakit? Nagpapagaling sa ospital? Ano ang nagdala sa iyo sa opisina ng biglaan? G. Ricardo Scott ay sobrang namiss ka. Medyo gumaling na ako. Bumalik lang para tingnan. Ngayon ay aming ika-6 na anibersaryo ng kasal. Iniisip ko kung anong uri ng sorpresa Marco ang para sa akin. Marco, anong ginagawa mo sa opisina ko? Sino siya? Jana, anong ginagawa mo dito? Oh. Intern ko siya, Iris True. Napakagaling niya. Bakit suot mo ang damit ko? At ang kwintas ko? Marco, ipaliwanag mo to sa akin. Bakit ang haute couture mula sa aking aparador ay nasa kanya? Damit lang yan at ilang alahas. Bakit ang sungit-sungit mo? Bibilhan kita ng bago. Problema solved. Damit lang? Ito ay isang limited edition, handcrafted na haute couture. Isa lang ito sa buong mundo. Ibinigay mo ito sa aking 6 na taon na ang nakaraan bilang simbolo ng iyong pagmamahal. Anong karapatan niya para magsuot ng ganito? At isa pa, bakit mo ibinigay ang mga alahas na aking inipon? Sa ibang tao ng basta-basta? Marco, Jana, galit ba siya sa akin? Huwag mo siyang pansinin. Jana, ako ang may kasalanan nito. Pakisuyo, huwag kang magalit. Sinabi ni Marco dapat akong magbihis ng formal para makipagkita sa mga kliyente kasama siya. Akala niya maganda ako sa damit na ito, kaya isinuot ko ito. Hindi ko talaga alam na sa iyo ito. Ngayon alam mo na. Kaya hubarin mo. Sunugin mo. May phobia ako sa germs. Marumi ito. Sino ang kumuha sa walang rule na? Walang kwentang tao na ito sa kumpanya? Tama na. Ako mismo ang kumuha kay Iris. May negosyo tayo na pag-uusapan dito. Lumabas ka at huminahon. Jana, tigilan mo ang pag-arte. Ano ang sinabi mo? Intern lang siya. Anong karapatan niya para pag-usapan ang mga proyekto sa aking opisina ng VP? Ma'am, ang opisina na ito ay hindi na sayo. Anong nangyayari? Vice Presidente ako ng grupo, asawa ng amo. Bakit ang aking pribadong opisina ay ginamit ng isang intern? BB, Jana, habang ikaw ay may sakit sa ospital, sinabi ni G. Ricardo Scott na ang opisina ay bakante lang, kaya pinayagan niya si Secretary Iris na gamitin muna ito. Marco, kailangan ko ng paliwanag mula sa iyo. Jana, ikaw ay may sakit sa ospital at ako ay sobrang busy sa trabaho. Mali ako na hindi kita binisita. Pero opisina lang naman, di ba? Hindi mo naman ito ginagamit eh. Anong masama kung gamitin ni Iris? Worth pa na magalit ng ganito? Marco, pakiusap. Huwag ka nang makipagtalo para sa akin. Tama si Jana. Intern lang ako. Hindi ako karapat-dapat magsuot ng ganyang magandang damit o gumamit ng ganyang magandang opisina. Aalis na ako ngayon din. Ibabalik ko ang opisina kay Jana. Hindi na kailangan umalis. Malaki ang natulong mo sa akin sa pakikipagtulungan sa Chin Group ngayon. Lahat ng ito ay nararapat sa iyo. Ang larawan ng aking pamilya, ang aking mga parangal, ang aking mga sertipiko, nasaan sila?
Ang sertipikong ito, kinailangan ko ng 2 taon para makuha para sa Grupo Scott. Unang pwesto sa kompetisyon ng disenyo. Ang parangal na ito. Nagpuyat ako para sa IPO ng Grupo Scott, nagmamadali sa mga draft, at nagkasakit ako para makuha ito. Ang larawang ito ng pamilya ay kinuha noong 1 buwan pa lang ang anak natin. Sabay natin itong kinuha. Marco, may puso ka ba? Ako ay kasama mo mula sa kahirapan hanggang sa kung nasaan tayo ngayon. At ikaw pinayagan mo siya. Itapon ang aking pinakamahalagang mga bagay sa basurahan. Jana, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Tumahimik ka. Anong karapatan mong tumayo dito at sabihin ang pangalan ko? Marco, bibigyan kita ng 3 minuto para ibalik lahat sa dati. Jana, hindi ba sapat ang gulo na ginawa mo? Ilang lumang tropeo lang yan at isang lumang larawan. Bata pa si Iris. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Pero ikaw ang asawa ko, vice-presidente ng kumpanya. Anong masama sa pag-aalaga sa isang baguhan? Bakit ka nagwawala ng ganito? Sobrang disappointed ako sa iyo. Ang mga tao mula sa Chin Group ay darating na. Tara, mag-usap tayo sa labas. Isang minuto lang. Tapos na ang oras. Marco, dahil igigiit mo na ipagtanggol ang isang intern, huwag mo kong sisihin kung maging walang awa ako. B. Chin, ako si Jana, tungkol sa pakikipagtulungan sa pagitan ng Chin Group at ng Grupo Scott. Maaari mong kanselahin ito. Nagkasakit ako at naospital ng 1 linggo. May mga umalis sa kumpanya. Mahigit 70 empleyado. Ang output ng Departamento ng Disenyo bumaba ng 20%. Ano ba ang nangyayari? Jana, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang CEO ng Grupo Chin pinahiya si Isabel sa publiko. Tinawag siyang masamang babae. Sinabing umakyat siya sa posisyon dahil sa pagtatalik. Mali ba siya? Sinabi rin niya, kung wala ang mga ari-arian sa ibang bansa ng pamilya Shaw na sumusuporta sa iyo, wala ang Grupo Scott ngayon. At na ako, habang nasa ospital ka, ay nagtago ng intern bilang kerida, na ako'y walang utang na loob at walang hiya. Jana, ikaw ang nagkalat ng mga chismis na ito. Marco, hindi ako kasing mababaw mo. Ang tama at mali, may mga mata ang tao. Sila na ang humusga. Si Isabel ay isang babae. Siya'y mahinhin at hindi kayang tiisin ang kahihiyan. Umalis na siya. At ang deal sa Grupo Kin ay hindi natuloy. Jana, masaya ka na ba? Oo naman. Napakasaya ko. Marco, lahat ng ito ay gawa mo. Hindi ako ang tipo na nagtitimpi ng galit. Panoorin mo ng mabuti. Jana, ano ang ginagawa mo? Baliw ka! Tigilan mo yan! Masasaktan ka. Ang masaktan ako ay dahil sa iyo. Nagtatampo na naman. Kailangan ba talagang matalas ang dila mo? Inipon ko lahat ito mula sa mga auction sa ibang bansa. Yana, ano ba talaga ang ginagawa mo? Sinira mo ang aking couture dress at kwintas. Binabasag ko ang koleksyon mo ng alak. Sinusunog ang mga pintura mo. Patas lang yan. Ito na ang huling beses. Huwag mong hayaang makita ko ulit si Isabel. Yana, talagang nawala ka na sa sarili mo.
Jana ay tagapagmana ng isang malaking korporasyong pinansyal sa ibang bansa. Kung wala siya, hindi magiging ganito ang Grupo Scott ngayon. Kung tatanungin mo ako, sige Angie. Scott ang siyang pinakamaraming naiambag sa kumpanya. Basta, saan man pumunta si Jana, sumusunod ako. Sa natitira kong buhay, susundan ko lang siya. Nang buong katapatan. Ako rin. Oy, ikaw yung masamang mang-aagaw ng asawa. Nagdudulot ng gulo sa pagitan ni G. Ricardo Scott at GNG. Scott, wala kang hiya. Yung ID ko? Sinusuot mo ang mga damit ni Jana, isinusuot ang kanyang alahas, nakaupo sa kanyang opisina, at naglalakad-lakad sa kumpanya, buong araw. Dapat mo nang nakita ang araw na ito noong itinapon mo ang mga sertipiko at mga larawan ng pamilya na pinaghirapan ni Bibi, Sofia Shaw para sa kumpanya sa basurahan. Dapat mong isipin ang araw na ito, lumabas ka sa kumpanya, ngayon din. Kung hindi, sumusumpa ako, sasampalin kita. Marco, nagsumite na ako ng aking liham ng pagbibitiw at naghahanda ng umalis. Pero hindi pa rin nila ako pinapayagang umalis. Paalam, Marco. Ito ay lahat ng aking personal na desisyon. Pakiusap, huwag mong sisihin si Jana. Ang gusto lang niya ay ang iyong kabutihan. Sa puso. Geng, ang amo ay masyadong abala sa trabaho at hindi na umuwi upang makita si Gabriel sa mahabang panahon. Gusto mo bang tawagan siya? So ikaw si G. Ricardo Scott. Ang gwapo mo pala. Sinabi sa akin ng tatay ko, kailangan mo ang grupo show na mga mapagkukunan at mga koneksyon. Nagkataon, ang grupo show ko ay nangangailangan din ng lokal na base ng produksyon ng pamilya Scott. Ang kasalang ito para sa negosyo? Tinatanggap ko. Yana, Corby, para sa akin, ito ay higit pa sa isang kasalang para sa negosyo. Talagang gusto kita. Pagkatapos nating ikasal, mamahalin kita ng mabuti, protektahan ka, magkakaroon tayo ng anak. At tatanda tayong magkasama. Yana, bakit ka nagpadala ng mga tao para mang-api kay Isabel at pinagkalat mo ng media ang paninira sa kanya? Bakit ka nagpadala ng mga tao para mang-api kay Iris at pina-cyberbully mo siya sa media? Hindi ko siya ni cyberbully. G. Ricardo Scott. Inaapi ako online. Kaibigan ni Jana ang nag-post ng mga litrato ko online. Lahat ng tao ay nagmumura sa akin. Tinatawag akong mapanlinlang at plastic na babae. Isang babaeng nakaangat dahil sa pagtatalik. Mga tauhan ni Jana ang nag-post ng address ko. Sabi nila babugbugin nila ako hanggang mamatay. Sobrang takot ko. Hindi ako naglalakas loob lumabas. Jana, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Umalis na si Iris. Nag-resign na siya. Bakit mo pa siya tinatarget? Paano ka naging napakasama? Ginagamit ang pangalan ng asawa ko para kumilos ng walang pakundangan. Inaabuso ang iyong kapangyarihan. Tita Maria, Darating na. ilabas mo muna si Leo. Si. Anong nangyari sa kamay mo?
Marco, hayaan mong sabihin ko sa iyo ng isa pang beses. Ang pang-aapi at cyberbullying kay Iris ay hindi sa utos ko. Ito ay ang iyong walang hanggan, pagpapakasasa at paboritismo na nagbigay sa kanya ng mga ideya na lampas sa kanyang katayuan. Ngayon, kahit mga tagalabas ay hindi na makatiis na manood. Ang relasyon ko kay Iris ay ganap na walang mali siya. Walang nangyari. Ganap na walang mali siya? Binigyan mo siya ng mga damit. Binigyan mo siya ng alahas. Pinayagan mo siyang lumipat sa opisina katabi ng sa iyo. Pinayagan mo siyang lumapit ng sobra sa iyo. Ang dati mong sekretarya ay hindi man lang pinayagang magulat sa iyo pansamantala sa iyong opisina. Ngayon, para sa intern na ito, patuloy kang gumagawa ng mga eksepsyon. Ikaw pa, para sa kanya, sa harap ng ating anak, tiningnan ako ng may galit. Yana, ako. Marco, mahal kita noon. Kung hindi, noon, hindi kita mapapakasalan. Hindi ko ipagsapalaran ang mahirap na panganganak at matinding pagdurugo para magkaroon ng Leo. Pero ako, Jana, ay hindi isang taong pwedeng apihin. Ang aking mga mata ay hindi makatiis kahit isang butil ng panlilinlang o pagtatago. Kahit na ito ay isang emosyonal na relasyon lamang, wala akong pakialam na bigyan ng aking anak ng bagong ama. Tumahimik ka. Hindi ko ito papayagan. Ngayon, para sa kanya, sasaktan mo ko, Marco? Sige, saktan mo ko. Tama na. Jenna, dahil pinakasalan kita kaya kita nirerespeto at tinitiis kita sa lahat ng paraan. Iyan ang dahilan kung bakit ka naging napakasutil. Inaabuso ang iyong kapangyarihan para saktan ng empleyado ko. Walang maling ginawa si Iris. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya isasakripisyo. At hindi kita hahayaang magwala. Jana, si G, Ricardo Scott ay muling tinanggap si Iris muli bilang punong sekretarya. Ang kanyang sweldo at posisyon ay katumbas ng isang vice-presidente. Pinagawa pa niya ang legal na maglabas ng pahayag na nagsasabing si Iris ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Sino mang maglakas loob na magkalat ng chismis o targetin siya ay sisibakin agad. Tapos na ang gulo sa trabaho. Salamat G, Ricardo Scott, sa pagtulong sa akin na linisin ang mga chismis na ikinalat ng mga maliliit na tao. Jana, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si G. Ricardo Scott. At hindi kita bibiguin o ipagkakait ang iyong tiwala sa akin. Anak, nabalitaan ko si Marco ay nagiging malapit sa isang babaeng intern kamakailan. Anong nangyayari? Pinapahirapan ka ba niya magdusa? Bibi, Sophia Shaw, narinig ko sa mga empleyado ng Grupo Scott na ang asawa mo at isang babaeng sekretarya ay may kakaibang relasyon. Kailangan mong mag-ingat. Bago ikasal, ako rin ang munting prinsesa ng aking pamilya. Ang tagapagmana ng Grupo Shaw, sinasamba ng lahat. Para sa iyo, muntik ko nang isuko ang lahat. Sa huli, ang natanggap ko ay tawaging baliw na babae. Abogado Lee, tulungan mo akong maghanda ng kasulatan ng diborsyo. Siguraduhing ilipat lahat ng ari-arian sa ilalim ng aking pangalan. Bukod pa rito, mananatili sa akin ang aking anak. Gusto kong itago ang bata at putulin ang ugnayan sa ama. Bibi, Sophia Shaw, ang diborsyo ay hindi maliit na bagay. Gusto kong makita ang kasulatan sa loob ng 3 araw. Huwag sabihin kay Marco. Ito ay sarili kong desisyon. 6 na taon ang nakalipas. Nagtiwala kayong lahat sa akin at sumunod sa akin sa kabila ng karagatan patungo sa Grupo Scott. Simula ngayon, lahat ng pangunahing teknikal na koponan na pinuhunan ng Grupo Shaw sa Grupo Scott ay ililipat pabalik sa Grupo Shaw sa dobleng sahod nila. Magsisimula ang pagpapatupad sa loob ng 3 araw. Naiintindihan. Siya nga pala, abisuhan ng lahat ng kasosyo ng Grupo Shaw na suspindihin ang lahat ng proyektong kooperatiba kasama ng Grupo Scott. Opo, Bibi, Sophia Shaw. Bibi, Sophia Shaw,
Nasimulan na namin ang proseso ng imigrasyon para sa iyo at sa iyong anak, pati na rin ang pamamaraan ng paglipat ng ari-arian sa ibang bansa. Lahat ay makukumpleto sa loob ng 3 araw. Ang kadena ng kapital ng Grupo Scott ay naputol at nasa bingit ng pagkabangkarote. Ang iyong flight sa ibang bansa ay nakabook na para sa iyo. Anim na taong kasal, masyado akong nag-invest ng emosyon na nagpaisip sa kanya na lahat ay basta na lang ibinigay. Ngayon, oras na upang bawiin lahat. Marco, sana hindi mo ito pagsisihan. Salamat sa regalo ng isang marangyang villa sa tabing dagat at sa Rose Heart. Ang mga maalalahaning regalo ni G. Ricardo Scott ay pahahalagahan. Salamat sa pagdala sa akin sa Industry Summit. Marami akong nakilalang malalaking tao. Pamumunuan ko ang departamento ng branding ng Grupo Scott. At inaasahan ko na malalampasan ko ang brand ng Grupo Shaw sa lalong madaling panahon. Yana, ginawa ko itong lutong bahay para kay Marco. Sinabi ni Marco na masarap ito. Parang lasa ng bahay. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti. Ma'am, nandito lang ang abogado mo. Inihatid niya ang mga papeles ng diborsyo. Oh, sabi ng assistant mo na ang flight plan pa ibang bansa ng private jet ay naaprubahan na. 3 oras na lang bago ang nakatakdang alis. Naiintindihan ko. Darating ako doon ng tama sa oras. Siya nga pala, Tita Maria. Sumama ka sa amin sa ibang bansa. Simula ngayon, magiging bahagi ka na ng Grupo Shaw. Kukunin kita na may pinakamagandang kompensasyon. Pero ma'am, isa lang akong katulong sa bahay at tumatanda na ako. Okay lang. Inaalagaan mo si Gabriel mula nang siya ay isilang. Natatakot ako na kung siya'y aalisin ko, baka hindi siya maka-adjust ng maayos. Sige ma, nakuha ko na. Isasama ko siya sa hapunan ng pamilya. Sobra mo lang siyang ini-spoil, kaya lagi siyang kumikilos na parang spoiled princess. Natatakot ako na kung siya'y aalisin ko, baka hindi siya maka-adjust ng maayos. Alice? Yana, saan ka pupunta? Akala ko may sinabi ka. Wala yun. Ano yun? Kaarawan ni nanay ngayon. Gusto nila bumalik tayo sa lumang bahay para magkainan. Paulit-ulit kang binabanggit ni nanay at tatay. Dapat kang umuwi at makita sila. Pero, aalis ang flight ko sa loob ng 2 oras. At saka, ilang araw ka nang hindi pumapasok sa opisina. Si Iris, nasa opisina at inaaliwan ako gabi-gabi. Hindi siya nagreklamo kahit minsan. Jana, kung magtatampo ka pa rin, mag-isa na lang akong pupunta. Mauna ka na. Susunod ako. Tita Maria, pakihatid muna si Leo sa airport. Susunod ako agad. Oras na para tapusin ang relasyong ito. Jana, sa wakas nakauwi ka na. Tingnan mo ang bagong alahas na binili ko para sa'yo. Tingnan mo kung gusto mo. Jana, paborito mong spicy chicken. Ako mismo ang nagluto. Salamat, nanay at tatay. Kung yang si Marco, nang ahas na bulihin ka, sabihin mo lang sa amin, ipagtatanggol ka namin. Maupo ka. Nanay, tatay, sa totoo lang, ako. Nanay, tatay. Si Iris, ito. Siya ang aking. Buisit ka. Pamilyang hapunan ito. Bakit mo dinala ang isang tagalabas dito? Nanay, hindi siya tagalabas. Siya ang punong sekretarya ko. Katatapos lang naming magtrabaho. Sabay na lang kami umuwi. Pamilyang hapunan ito. Paano mo ito ginawang parang usapang kumpanya? Kailangan mong pakiusapan siya na umalis ngayon din. Ginoo at Ginang Scott. Gusto ko lang kayong dalawin at bigyan ng regalo si Ginang Scott para sa kaarawan. Huwag po kayong magalit. Aalis na po ako. Jana, napakaunawain mo naman. Sigurado akong wala kang pakialam, di ba? Marco, bakit ka naging ganyan ka, bobo? Ikaw, talagang binigo mo ako. Tita Maria,
Samahan mo ang bisita natin palabas. Sige tatay, si Iris ay babae. Buong araw siyang nagtatrabaho sa opisina. Hindi pa siya kumakain. Hayaan mo siyang manatili at kumain muna. Ikaw, Marco, baka dapat na lang. Silang, paborito mong poached shrimp? Kumain ka rin. Hindi na, salamat. Busog na ako. Magpapahinga muna ako. Sige, tuloy lang kayo. Marco, nababaliw ka ba? Si Jana ay allergic sa seafood. Hindi siya kumakain ng hipon. bobo ka. Humingi ka agad ng tawad kay Jana. Busy lang talaga ako sa trabaho kamakailan at nakalimutan ko. Pero, Tay, Nay, talagang pinapabura niyo siya. Normal lang kaming mag-asawa. Bakit tuwing nag-aaway tayo? Ako lagi ang dapat humingi ng tawad? Dahil ikaw lagi ang may kasalanan. Nagdala ng hindi miyembro ng pamilya sa hapunan. Anong klaseng ugali yan? Mahal na mahal ka ni Jana. Sa lahat ng mga taon, para sa'yo at para sa Grupo Scott, ang dami niyang ibinigay. Nasaksihan namin lahat. Kahit na kami ay itakwil ka bilang anak, ay ituturing pa rin namin siyang anak naming babae. Ang init ng ulo niya ay lalong lumalala. Dahil pinalaki niyo siyang spoiled. Ano ba talaga ang mali kong nagawa? Kailangan ko bang mag-ingat sa kanya sa natitira kong buhay? Ikaw, Marco, pakiusap. Para sa akin, bigyan mo lang si Jana ng isa pang pagkakataon. Dahil kayong lahat ang nagsasabi niyan, papalampasin ko na lang. Pupunta ako at aaliwin siya ng isa pang beses. Kailangan ko bang mag-ingat sa kanya sa natitira kong buhay? Ang mga ari-arian sa ibang bansa ay nailipat na. Ma'am, nasa airport na po ang binata. Malapit nang lumipad ang eroplano. Hinahanap ka niya. Alam ko, pupunta na ako. Jana, isuot mo ang singsing na ito at akin ka na sa loob ng 100 taon. Wala nang bawian. Ako, si Marco, ay mananatili kay Jana magpakailanman. Tapat ang puso ko. Hanggang sa kamatayan. Anim na taong pagsasama at nauwi sa wala. Paalam, Marco? Ano? Gusto niya ng diborsyo? Dahil lang sa maliit na bagay na ito, gusto ni Jana ng diborsyo. Imposible iyon. Hindi ako naniniwala. Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Jana at kukuha ng mga sagot. Yan. Alam kong nasa bahay kayo ni Gabriel. Hayaan mo akong magpaliwanag. Nasaan si Jana? Ginoo, ang may bahay ng bahay na ito ay lumipat na. Nakita mo ba si Jana? Ikaw? Nakita mo ba siya? Hindi. Jana, nasaan ka ba talaga? Marco, nakabalik ka na. Natagpuan mo ba si Jana? Bakit nangyayari ito? Sa nakaraang 6 na taon, si Jana ay nagdidisenyo sa kumpanya o nag-aalaga kay Gabriel sa bahay.
Saan pa kaya siya pupunta? Tama na. Marco, kasalanan ko na hindi kita naitama ang pagpapalaki. Kaya ka naging ganyan ka-immature. Jana ay ang minamahal na anak ng isang negosyanteng pinansyal sa ibang bansa, mula nang siya ay isinilang. Ang kanyang katayuan ay puno ng karangalan. Sa tingin mo ba talaga na dapat niyang isuko ang lahat para sa iyo? Para maging isang may bahay, at magluto para sa iyo? Bumalik ka na. Unang beses ko itong magluto. Subukan mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang lasa. Hindi, salamat. Kakain ako sa labas. Sige, hindi naman ito mukhang masarap. Pero gagawin ko itong mas mahusay sa susunod. Tama. Paano ko makakalimutan? Siya ang layaw na prinsesa ng kanyang pamilya. Hindi siya ipinanganak na marunong gumawa ng mga ito. Si Jana ay mapagmataas. Ayaw niyang makihalubilo sa mga kakaibang babaeng mataas ang lipunan. Pero para tulungan ka, handang siyang magpuri sa kanila, maglaro ng golf, uminom ng tsaa, at dumalo sa lahat ng mga nakakainip na auction. Ilang sandali lang ang nakalipas, na-ospital siya dahil sa allergy sa alkohol na dulot ng pagdalo sa isang wine tasting event kasama ang mga babaeng iyon. Hindi. Imposible iyon. Paano ko hindi malalaman ang tungkol sa mga ito? Tito, ang sinasabi mo ay medyo pinalalaki. Si Bibi, Sophia Shaw, kung tutuusin, ang tagapagmana ng Grupo Shaw. Bakit kailangan niyang mambola sa mga sosyalan? Oo, Papa. Hindi ko siya hiniling na gawin ang alinman sa iyan. Kahit na paborito mo si Jana, hindi ka pwedeng gumawa lang ng kwento. Nakalimutan mo na ba na 5 taon na ang nakaraan, ang Grupo Scott natin ay isa palang segunda manong kumpanya, samantalang ang Grupo Shaw ay may malawak na resources at connections. May mas magandang options sila. Mula sa simula, hindi sila pumayag sa isang alyansa ng kasal sa mga Scott. Lahat dahil sa pangako na ginawa mo noon. Sumuway siya sa pagtutol ng kanyang mga magulang at nagtiis ng 5 taong pressure mula sa pamilya. Inibaba niya ang sarili para lang tulungan ka. Tulungan ang aming pamilya, ang mga Scott, lahat ng mga ito. Paano mo na-miss ang lahat ng yun? Ito. Bakit walang nagsabi sa akin tungkol dito? Bobo kang bata, marami kang hindi alam. Sa 5 taon na ito, bihira kang umuwi. Ang tatay mo at ako ay inalagaan ni Jana. Noong 1 taon, muling sumiklab ang dati kong sakit. Naka-wheelchair ako ng 6 na buwan. Hindi ko mapigilan ang pag-ihi ko. Si Jana ang nag-alaga sa akin. Hindi niya kami hinamak kahit minsan. Kahit isang tunay na anak ay hindi gagawa ng ganoon. Nanay, bumalik ang dati mong sakit? Kailan iyon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ginoo. Pumupunta lang kayo sa lumang bahay, 1 o 2 beses sa 1 taon. At kapag pumupunta kayo, sasabihin nyo na busy kayo sa trabaho. Kailan pa kami magkakaroon ng pagkakataon na sabihin sa inyo? Samantala, si Binibini Sophia Shaw ay pumupunta rito araw-araw, kasama ang mga magulang mo. Ang late mo na umuwi. Saan ka naglalaro? Pumunta lang ako sa lumang bahay. Bahala ka. Pagod ako. Ayoko na marinig. Matulog na lang tayo, Bibi. Sophia Shaw. Posible bang? Posible bang mali ako? Paulit-ulit mong sinasabi na ginagawa natin siyang prinsesa. Binibigyan siya ng regalo araw-araw, sobra-sobra ang pag-aalaga sa kanya. Pero wala kang ideya. Lahat ng pagsisikap na ginawa niya sa mga nakaraang taon, sa lahat ng taon na kasal siya sa iyo. Kung gaano karaming hirap ang tiniis niya. Hindi siya nagsasalita kahit isang salita. Tama po, Ginoo. Nakalimutan mo na ba? 1 linggo na ang nakalipas. Ang araw na pinalabas si Jana mula sa ospital. Talaga palang iyong anibersaryo ng kasal. Yana. Mula ngayon, sa bawat anibersaryo ng kasal, bibilhan kita ng regalo. Sige, Ginoong Marco. Nakalimutan ko nga, habang siya ay may sakit, hindi lang ako dumalaw sa kanya sa ospital, hindi ko man lang siya binigyan ng regalo. Mali ako. Talagang mali ako. Marco, paano ninyo sabay-sabay na sinisisi si Marco? Sobrang busy siya sa trabaho araw-araw. Bukod pa riyan, alam naman ni Jana iyon, at hindi rin niya siya pinaalalahanan. Tama na. Kung may malasakit, hindi na kailangang sabihan. Kung wala, wala ring silbi ang pagsasabi. Isang bagay na ganito kahalaga. Gaano pa bang paalala ang kailangan mo? Ang regalo ni Binibini Sophia Shaw, inihanda noong 1 buwan pa, handa na ito. Ginoo. Ang hindi mo pagbibigay ng regalo kay Binibini Sophia Shaw ay isang bagay. Pero paano mo nadala ang isang tagalabas? Sa iyong anibersaryo.
para gawing mahirap ang kanyang araw. Marco, paano ka naging napakawalang puso? Ito ay gawa ni Master Shanghai na ginawang custom na alahas. Ang taong umorder nito ay kailangang personal na makilahok sa paggawa ng alahas. Marco, maligayang ika-6 na anibersaryo. Sana ay magkaroon tayo marami pang 6 na taon na darating. Mali ako. Pasensya na. Mali ako. Pwede mong patayin ang isang tao, pero huwag mo siyang pahirapan. Bakit kailangan mong sirain ang kanyang espiritu? Kasalanan nating lahat ito. Sobra ka naming pinalaki. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon gamit ang mga patakaran ng pamilya. Para disiplinahin ka. Kasalanan ko ito. Karapat-dapat ako dito. Tito, pakiusap. Tumigil ka. Kung talagang galit ka, sa akin na lang manakit, Tito. Umalis ka sa daan. Sino ka ba? Wala kang karapatang magsalita dito. Palabasin mo siya dito, at huwag kang maglakas loob na pumasok muli sa bahay na ito. Opo, ma'am. Ano ang silbi? Huli na ang lahat. Jana, pinalayas mo siya. Ako. Tigil. Papatayin mo siya. Nanay, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko si Jana at ibabalik ko siya. Pero, nasira mo na ang kanyang puso. Paano kung ayaw na niyang makita ka? Paano kung hindi na siya bumalik? Hindi iyon mangyayari. Mayroon pa si Gabriel. Hindi niya basta-basta iiwan si Gabriel. Kumusta? Ano? Nawawala si Gabriel? Anong nangyayari? G. Ricardo Scott. Kakakuha ko lang ng balita. Ang batang amo ay ipinadala sa ibang bansa noong 1 linggo at natapos na ang mga proseso para siya ay manirahan sa ibang bansa. Wala na siya sa bansa. Anong sinabi mo? G. Ricardo Scott. May isa pa. Bago siya umalis, inilipat ng ginang lahat ng ari-arian ng buo. Lahat ng pondong likido sa mga libro ng kumpanya ay nailipat na rin. Marco, pumunta ako sa ilang tindahan para kunin ang paborito mong Amerikano na may yelo. Gumawa pa ako ng bento box mismo. Tingnan mo. Hindi mo ba nakikita na naiinis ako? Marco, Pasensya na. Palabasin si Marco dito. Mula ngayon, ang aming grupo Chin, hindi na makikipagtulungan sa inyong grupo Scott muli. Paano nangyari ito? Hoy, Presidente Chin, Presidente Jiang. Hindi ba tayo nagtatrabaho nang maayos kasama ang grupo Scott dati? Bakit biglang natapos? Nakipagsosyo lang ako sa grupo Scott dahil sa kakayahan sa disenyo ni Bibi, Sophia Shaw. Ito ang dahilan ng ating pagsasosyo. Ngayon narinig ko na si Bibi, Sophia Shaw, ay umalis na. Sa grupo Scott. Dahil wala na siya, wala nang dahilan para sa atin na magpatuloy na magtulungan. Eksakto. Sa ating pagsasosyo sa grupo Scott, lagi naming inaalok ang aming pinakamababang presyo. Lahat para makuha ang mga disenyo ni Bibi, Sophia Shaw. Kung hindi natin makita si Jana ng personal ngayon, ang kasunduan ay wala na. G. Ricardo Scott. Wala na ang asawa mo at anak mo. Naubos na ang pondo natin at wala na ang mga partnership natin. Ano ang dapat nating gawin? Panatilihing matatag ang kumpanya sa ngayon. Ipatupad ang contingency plan. Pagod na ako. Maaari na kayong umalis lahat. Sa tingin mo ba si Jana ay babalik pa kaya? Marco, hindi ka dapat masyadong mag-alala tungkol kay Jana. Matigas lagi ang ulo niya. Baka, pinatay lang niya ang kanyang telepono para guluhin ka. Malamang hindi siya umalis.
Naghihintay lang siya sa iyo para mabalisa ka at magsisi. Bukod dito, tuwing nag-aaway kayo, hindi ba siya laging bumabalik sa iyo sa huli? Hindi. Sa tingin ko, ngayon ay iba na. Huwag kang mag-alala, Marco. Kahit na isipin natin ang pinakamasamang sitwasyon, si Jana ay nasa kumpanya sa loob ng 6 na taon. Ngayon ang Grupo Scott ay naging napakalaki na. Kami ay kumokontrol ng higit sa kalahati ng pambansang merkado. Paano niya kayang isuko ang kanyang posisyon bilang GNN? Scott? Siya ay tiyak na babalik. Eto, Marco. Uminom ka ng kape at magpahinga. Iwan mo sa akin ang mga usapin ng kumpanya. Huwag kang mag-alala. Mananatili akong nandito para sa iyo. Nagtapos ka sa Stanford na may degree sa disenyo. Pinagkakatiwalaan ko ang iyong kakayahan. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay hanapin sina Jana at Gabriel. Kaya ang kumpanya. Iiwan ko ito sa iyong mga kamay sa ngayon. Pondo pang emergency ng kumpanya. Magkano ba talaga ang kaya nating pagsamasamahin na kapital? Sa ngayon, ang bangko. Pinatigil na ng sekretarya ang pondo natin sa mga talaan ng kumpanya. Ang natitira sa atin ay 30 milyon na lang. 30 milyon? Masyadong maliit yan. Sapat lang yan para sa isang proyekto. Sakto. Kung mabigo ang proyektong ito, ang Grupo Scott ay kailangang magdeklara ng bangkarota. Paulit-ulit ko nang sinasabi, hindi kaya ng Grupo Scott na gumana nang wala si Madam. Kung hindi nila pinaalis si Madam, paano tayo napunta sa ganitong gulo? Tama na. Wala na si Jana. Makinig kayo, lahat. Wala na si Jana. Ako na ngayon ang, ng Grupo Scott, punong sekretarya, at ang pansamantalang pinuno ng Departamento ng Disenyo. Ano mang magagawa ni Jana, mas gagalingan ko pa. Kunin ang 30 milyon at mag-set up ng hiwalay na linya ng produksyon. Ilaan lahat ito sa bagong disenyo ko. Mukhang maganda naman ang disenyo sa tingin ko. Napaka-inspirado. Pero hindi ko maiwasang maramdaman. Pamilyar ang blueprint na ito. Ito ang orihinal kong disenyo. Paano ito magiging pamilyar? Pero talagang parang, nakita ko na ito sa ibang lugar dati. Ako ay isang nangungunang graduate sa fashion design mula sa isang prestihiyosong universidad. Wala akong dahilan para mangopya at hindi ko gagawin yon. Kung mayroon man dito, mayroon pang pagtutol. Maaari kayong umalis sa kumpanya. Hindi ako magdadalawang isip na sibakin kayo. BB, Sophia Shaw, ang 100 pangunahing empleyado na inilagay sa ilalim ni G. Ricardo Scott, 5 taon na ang nakalipas, ay lahat nagsumite na ng mga aplikasyon sa trabaho sa aming Grupo Shaw. Ang stock ng Grupo Scott tumama sa limit down sa mismong opening bell. Ang pagkalugi ay lumampas sa 10 bilyon. Ano ang reaksyon ni Marco? Si G. Ricardo Scott ay hinahanap ka at ang Batang Panginoon sa buong panahong ito. Pero nabura ko na lahat ng bakas ng sa iyo at ng Batang Panginoon. Wala siyang makikita. Oh, at BB, Sophia Shaw, mayroong isang kawili-wiling bagay. Oh? Sabi nila na ang intern na si Iris ay pansamantalang pumalit sa design team na dati mong pinamunuan. Nagdaos siya ng pulong ng mga ehekutibo na sinasabing gusto niyang ilipat lahat ng reserbang pondo ng Grupo Scott upang matapos ang proyektong ito. May isang tao talagang pumulot ng disenyo na itinapon ko sa basura at itinuring itong parang kayamanan. Nakakatuwa. Siguro wala si Iris na ideya na kahit na itinapon ko ang blueprint na ito ay patent protected na. Marco, ito ang walang kwentang tao na pinili mong protektahan kahit na ang ibig sabihin ay makipaghiwalay sa akin. Jana, sa lahat ng oras na ito, pinabayaan ko ang iyong damdamin. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Huli na. Para sa alinman sa mga iyon ngayon. Sige, ipalabas mo na ang balita. Oras na para makita ni Marco. Ang tunay na pagkatao ni Iris. Ang galing po! Dapat ginawa na natin ito noon pa. Gagawin ko na agad. Pero po, tatalikuran ba talaga natin ang lokal na merkado? Siyempre hindi. Laging sinasabi ni Itay na ang kinabukasan ay nasa sariling bayan. Ako mismo ang magtatatag ng Leo, Jana Group. Isasama ko si Leo pabalik sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan para magtayo ng sarili nating negosyo.
Noong umalis ako, sinabi ko sa sarili ko, patuloy lang sa pag-unlad, huwag lumingon. Nag-resign na ako. Magandang ideya. Sama ako. Ako, nag-resign din. Sino ba naman ang gugustuhing magtrabaho sa basurang trabahong ito? Hindi ko na talaga kaya. Miss na miss ko na si Bebe, Yana. Kapag si Iris ang namamahala, tiyak na malulugi ang departamento ng disenyo. Ano pang kinabukasan? Tama. Ngayon, idinemanda na ang Grupo Scott. Hindi na nga nila mabayaran ang ating mga sahod. Halos magutom na ako. Anong sinabi mo? Sino ang nagdedemanda sa Grupo Scott? Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi ipagkakait ng kumpanya ang sahod ng mga empleyado. Ano bang nangyayari? Magsalita ka. G. Ricardo Scott. Pagkatapos mong iwan ang kumpanya, sa mga kamay ni Secretary Isabel, ininvest niya ang huling 30 milyon sa kanyang bagong disenyo. Sa loob ng 3 araw, nakagawa siya ng 1 milyong piraso. Ngayon, nalantad na ang disenyo ay talaga kay Genjing Shaw. Ang legal department ng Grupo Shaw ay nagsampa na ng kaso sa atin. Ang mga plagiarized na gawa ay hindi pinapayagang ibenta at kailangan naming magbayad ng 50 milyong dolyar na pinsala. Oo, G. Ricardo Scott. Ang mga account ng ating kumpanya ay ganap ng walang laman ngayon. Ang lumang management team ay lahat tinibak ni Secretary Isabel. Ang mga empleyado ay nagde-demand na mag-resign. Ang mga partner at shareholder ay nasa labas lahat, sumisigaw para sa kompensasyon. Sa pagkakataong ito, ang Grupo Scott ay baka talagang hindi makayanan. Magbayad! Magbayad! Papasukin niyo kami. Paano nangyari ito? Mabuhay si Pangulong Shaw! Lahat. Ngayon, ang ating Grupo Scott ay matagumpay na nag-public at nanalo pa tayo ng unang pwesto sa Product Innovation. Maliwanag ang hinaharap at ito ay dahil kay Pangulong Shaw. Kung wala si Geng Shaw, saan tayo kukuha ng ganyang kahusay na disenyo? Para mabilis na mag-public ang kumpanya, kung tatanungin mo ako, ang Grupo Scott ay kayang mabuhay ng wala ang sinuman, ngunit hindi kaya ng wala ang ating Jana. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ang inyong G. Ricardo Scott ay nagtatrabaho hanggang hating gabi araw-araw. Para sa ating Grupo Scott, na mag-public at manalo ng awards, si Marco ang pinakamaraming nag-ambag. Sige, tara na. Tatratuhin ko kayong lahat ng inumin sa bar para magdiwang. Oh, tara na! Marco, gusto mo akong makita? Marco, bakit ka mukhang galit na galit? Paano mo ito ipapaliwanag? Ako, inaamin ko, ang disenyong ito hindi ko iginuhit, pero hindi ko alam na ito ay gawa ni Jana. Kung hindi, hindi ko sana ginamit. Marco, kalimutan mo na, 30 milyon lang naman, kaya mawawala sa atin. Ang perang ganyan walang halaga sa iyo, tama ba? Marco, Walang halaga? Ito ang sa Grupo Scott na huling piraso ng pag-asa. Iris, wala pang 8,000 ang kinikita mo kada buwan. Paano mo masasabi na walang halaga ang 30 milyon? Alam mo ba na noon, si Jana para makuha ng Grupo Scott ang unang pwesto sa kompetisyon ng disenyo, halos magdamag siyang nagtrabaho sa loob ng 1 buwan, 3 oras lang ang tulog kada araw? Marco, alam ko, sa puso mo, hindi ako makakapantay kay Jana. Mas magaling siya sa akin sa lahat. Minsan, naiinggit din ako sa kanya. Kung mayroon ako ng uri ng mayamang paglaki, magagawa ko rin ang kahit anong gusto ko. Sige, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Marco, nasasaktan talaga ako. Inaamin ko. Si Jana ay ipinanganak na mas maswerte kaysa sa akin. Mas maganda ang kanyang kapalaran. Nauna niya kang nakilala kaysa sa akin. Pero ako ang mas nakakaintindi sa iyo. Iyon ay... Sa pagkakataong ito, kung hindi mo maayos humingi ng tawad sa akin, masasaktan ako ng sobra. G. Ricardo Scott. Dapat ba kaming maghanda ng mga regalo at sorpresa para kay BB, Elena True, tulad noong nakaraan? Hindi. Siyasatin mo si Iris para sa akin. Kulang siya sa kahit na pinakapangunahing kasanayan sa disenyo. Pinaghihinalaan ko na peke ang kanyang resume.
Tawagan agad ang pulong ng board. May sasabihin ako. Opo, Ginoo. Nakakahiya ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang Grupo Scott ay ibinigay sa iyo. At sa loob lamang ng ilang araw, malapit na itong mabangkarote. Sutil ka talaga. Labis mo kaming binaygo. Sabihin mo na. Bakit mo kami biglang tinawag dito? Ano iyon? Nanay, tatay, at mga miyembro ng Lupon. Sa loob ng panahong ito, nagkamali ako. Ngunit makatitiyak kayo, ang mga pagkakamaling nagawa ko, pananagutan ko ang mga ito. Ngayon, bibigyan ko ang lahat ng paliwanag. Nandito ka na. Bakit ang daming tao dito? Marco, anong sorpresa ang dala mo para sa akin ngayon? Malalaman mo rin. Marco, G, Ricardo, Scott. Ikaw, ano ito? Diyos ko, si Iris dati ay nagtrabaho sa isang underground bar bilang hostess. Alaga siya ng isang matandang lalaki, at siya ay magnanakaw. Imposible iyan. Hindi ba siya nagtapos sa Stanford University bilang isang top student? Hindi ba siya nanalo sa Global Design Competition, gintong medalya? Hindi! Ito! Ang mga larawang ito ay hindi ako. Peke lahat, ang mga larawang ito. Hindi ako iyon. Marco, may pagkakamali siguro? Burahin mo ang mga larawang ito ngayon. Nagpaimbestiga na ako. Ang degree mo sa Stanford University at ang gintong medalya sa design competition na iyon. Peke lahat yan. At noong mabangga kita ng sasakyan ko, maingat din iyong pinlano mo. Ang layunin mo ay para iwasan ang investigasyon ng kumpanya at direktang lumapit sa akin. Iris, nasusuka ako sa'yo. Marco, hindi iyan totoo. Kailangan mong maniwala sa akin. Sigurado ako. May nag-frame sa akin. Isabel, tigilan mo na ang pagdadahilan. Ako mismo ang tumawag sa iyong alma mater, sa mga kasamahan mo. Sila, hindi ka kilala. Lahat, si Isabel ay nagpeke ng kanyang mga akademikong kredensyal at mga profesional na kwalifikasyon. Ngayon, bilang CEO ng Grupo Scott, sinisibak ko siya. Mula ngayon, bawal na siyang pumasok sa kumpanyang ito. Marco, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong sisibakin. Kung aalis ako, sino ang mag-aalaga sa iyo, Marco? Umalis ka. Hindi ko kailangan na alagaan mo ako. Nakagawa ka ng krimen. Iniulat ko na ito sa mga autoridad. Marco, hindi! Hindi! Ikaw na walang utang na loob. Ano ba ang sasabihin ko sa iyo? Para sa isang babaeng magnanakaw, paulit-ulit kang lumampas sa hangganan. Pati na rin ang pagtaboy sa taong pinakamalapit sa iyo. Wala nang silbi. Kahit sisibakin mo si Isabel, ano ang magiging kabutihan? Ang Grupo Scott ay napapaligiran ng negatibong press? Nawala na lahat ng ating mga partnership? Malapit na tayong mabangkarote? Gusto ko lang bumalik si Jana. Ano ang punto ng paggawa ng lahat ng ito? Ngayon, wala na si Jana. Mali ako. Alam kong mali ako. Pero sisibak ko na si Isabel. Iyan ang aking paninindigan. Naniniwala akong si Jana ay magpapatawad sa akin. Nanay, mahal pa rin ako ni Jana. Galit lang siya. Sabihin mo sa akin, magpapatawad siya sa akin, di ba? G. Ricardo Scott, dati akong nagsiyasat kay Isabel sa pamamagitan ng surveillance ng kumpanya at nakakita ng ilang ebidensya. Huwag kang mag-alala. Marco talagang akala niya na tamaan niya ako. Sobrang abala siya sa paghingi ng tawad sa akin. Wala siyang kahit anong hinala kung sino ako. Siya talagang naniniwala na top student ako mula sa Stanford. Yana, ang pangit na asawa ng CEO. Kailangan niyang umatras para sa akin. Ang mga damit mo, ang mga alahas mo, kasama na ang opisina na ito, malapit nang maging akin. Malapit na, pati ang asawa mo, Marco, magiging akin din.
Paano nangyari ito? Jana, tapos ka na ba? Ilang pangit na tropeo lang yan at isang lumang litrato. Bata pa si Isabel. Hindi niya naiintindihan ang mga bagay na ito. Labis akong bigo sa iyo. Tandaan mo, pagkatapos kong umalis sa kumpanya, kayo ay magsimulang bumili ng mga trolls para walang tigil akong i-cyberbully. Huwag kayong magpigil. Si Marco ay mabait ang puso. Kapag dumating ang panahon, tiyak na babalikan niya ako sa mas mataas na presyo. Tingnan natin kung paano si Jana makakalaban ako noon. Kaya, hindi ako naniwala sa kahit anong sinabi ni Jana. Marco, hayaan mong sabihin ko sa iyo ng isa pang beses. Ang pang-aapi at cyberbullying kay Isabel ay hindi ko kailanman inutos. Tama na. Walang maling ginawa si Isabel. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya isasakripisyo at hindi ko kayo hahayaang kumilos ng walang ingat. Marco, tingnan mo ang ginawa mo. Gagawin mo ito para sa isang babaeng tulad niya. Sinira mo ang puso ni Jana. Hindi na siya babalik. Pasensya na, Jana. Kasalanan ko lahat. Gugugulin ko ang natitira kong buhay sa pagbawi sa iyo. Magiging mabuti ako sa iyo at kay Gabriel. Lahat? Kahit anong halaga, kailangan ninyong hanapin ang asawa ko at magmakaawa sa kanya na bumalik. Umaasa ako sa inyo. Bibi, Sophia Shaw. Ayon sa hiniling mo, ang kapital ng Grupo Shaw ay nagtatag ng Leo, Jane Group Limited dito. Ito ang punong tanggapan. Nakipag-ugnayan na tayo sa mga potensyal na kasosyo sa lokal. Kabilang sa kanila, ang Tycoon Group ng Kapitolyo ay nagpakita ng interes. Gusto kang makilala ngayon? Sige, okay lang. Ikaw. Hindi ko inakala na ang kasosyo na gusto akong makilala ng tatay ko ay ikaw. Ang galing ng pagkakataon. Simula nang ang pamilya Shaw ay ilipat ang negosyo sa ibang bansa. Mahigit 1 dekada na. Yana. Ha? Noong araw, masasabi natin na tayo ay magkababat at magkasintahan. Teka, antayin mo ako! Paglaki ko, pakakasalan kita. Sige, pangako yan! Wala nang bawian! Sa totoo lang, ngayon, ay hindi nagkataon. Sean, Tama? Hinintay kita. pero hiwalay na ako at may anak ako. Hindi ko inakala na ang pangakong ginawa natin noong bata pa tayo. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ka nag-asawa. Ano ba ang masasabi ko? May nakilala akong sobrang kahanga-hanga noong bata pa ako na lahat ng nakilala ko pagkatapos ay hindi umabot sa kanya. Sean, sa totoo lang, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero pasensya na, pagkatapos ng 6 na taong kasal, sa tingin ko ay nawalan na ako ng kakayahang magmahal. Sa lahat ng oras na ito, Drabi, ang paghihintay sa iyo ay naging ugali ko na. Kaya kitang hintayin magpakailanman. Yana, kailangan ko lang na sumagot ka ng oo para payagan mo akong tumabi sa iyo. Tatay, Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Ikaw at si Jana ay hiwalay na. Mula pa sa simula, hindi ko kailanman sinang-ayunan ang kasal na ito. tatay, hinanap ko na sa lahat ng dako at hindi ko mahanap si Jana. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Miss na miss ko na siya. Walang komento. Yana, nasaan ka ba talaga? Ricardo Scott, may isang kumpanya na biglang lumitaw sa bansa na tinatawag na Grupo Gabriel at Jana. Mabilis itong lumalago. Kinuha na nito ang malaking bahagi ng ating merkado. Dapat ba nating imbestigahan? Gawin mo ang gusto mo. Sa ngayon, gusto ko lang mahanap si Jana. Teka, Grupo Gabriel at Jana.
Gabriel at Jana. Tiyak na si Jana iyon. Itinatag niya ito pagbalik niya sa bansa. Mahusay, uuwi na ako ngayon din para humingi ng tawad kay Jana. Jana, bakit hindi ka muna magpahinga? Kumain ka muna. Hindi na kailangan. Matatapos ko na ang design. Ito ang una naming produkto ng Grupo Leo at Jana. Kailangan tama ang pagkakagawa natin. Pero, Pinipilit mo ang sarili mo, kahit sumasakit ang tiyan mo. Kahit na ano paman, dapat kumain ka muna. Kainin mo habang mainit. Ako mismo ang nagluto para sa iyo. hindi ko inaasahan na ang isang tulad mo ay mahusay palang magluto. Siyempre naman, dati kasing mapili ka sa pagkain noong bata ka. Ayaw mo sa niluluto ng mga chef. Noon, naisip ko, dapat talaga akong mag-practice magluto. Para paglaki ko, maalagaan kita. Alam kong hindi ka pwedeng kumain ng seafood. Wala kahit na anong bakas nito rito. Yana, malapit na ang birthday mo. Ito ay isang alahas na ako mismo ang nag-design para sa iyo, gamit ang paborito mong sapiro. Gusto mo ba? Marco, nababaliw ka ba? Si Jana ay allergic sa seafood. Hindi siya kumakain ng hipon. Marco, bakit mo basta binigay ang mga alahas na inipon ko sa ibang tao ng ganoon na lang? Ano ba ang pinapangarap mo? Wala. Para lang, ang pakiramdam na inaalagaan at pinapahalagahan ay talagang maganda. Jana, natagpuan na kita sa wakas. Mahal na mahal mo ako. Kaya naman mapapatawad mo ako, di ba? Mawalang galang po? Ito ba ang opisina ng CEO ng Grupo Gabriel at Jana? Ikaw pala, ang dating asawa ni Jana. Anong ginagawa mo dito? Si Gabriel, magaling. Si Jana nga. Bumalik na talaga siya. Nasaan siya ngayon? Kailangan ko siyang makita. Pasensya na po, Ginoo, pero wala si Bibi. Jana sa kumpanya ngayon. Alam ko na ikaw ang punong katulong niya sa ibang bansa. Tiyak na alam mo kung nasaan siya. Pakiusap. Hayaan mo akong makita siya kahit isang beses. Pakiusap. Hinanap ko siya kahit saan at hindi ko siya mahanap. Mababaliw na ako. Ako, pasensya na G, Ricardo Scott, pero hindi ko magagawa iyon bago umalis si Bibi. Jana sa opisina, espesipiko niyang inutusan. Na sa kanilang hapunan ng pamilya, walang sino man ang dapat mangistorbo sa kanila. Sila? Bukod kay Jana na dumalo sa hapunan, may iba pa ba? Pasensya na? Hindi ko masabi. Siya, naiintindihan ko. Tatay, pakiusap. Hayaan mo akong pumasok para makita si Jana. Ikaw na naman? Tatay, Huwag mo akong tawaging ganyan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para saktan ng anak ko, paano mo ako matatawag na tatay? Ayaw kang makita ni Jana. Umalis ka na lang. Oh, sige na. Pabayaan mo na. Papasukin mo siya. Kung tutuusin, siya ang ama ni Gabriel. Hindi sila pwedeng mag-iwasan magpakailanman. Pero, At saka, si Jana at siya, kailangang ayusin ang diborsyo. Kailangan nilang mag-usap at magkaroon ng closure. Pasok ka na. Maupo ka. Babalik din si Jana. Jana, sa wakas nakita na kita. Marco, anong ginagawa mo dito? Ako. Yana. Masyadong mataas ang aircon. Baka magkasakit ka. Sino ka ba? Anong karapatan mong alagaan ang asawa ko? G,
Ricardo Scott, magpakita ka naman ng respeto. Huwag kang mag-eskandalo sa bahay ko. Ikaw pala ang nagpapasok ng pekeng intern na nambubuli kay Jana, ang ex-wife mo? Hapunan ng pamilya ito. Bilang respeto sa mga magulang mo, papalampasin ko muna ngayon. Jana, lumalamig na ang pagkain. Kain na tayo. Si? Teka, Jana, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Ito ay hapunan ng pamilya Shaw. Bakit mo dinala ang isang tagalabas dito? Tagalabas. Marco, naglakas loob kang tawaging tagalabas ang iba. Hiwalay na kayo ni Jana. Sa bahay na ito, ikaw ang tagalabas. Marco, kung pag-uusapan kung sino ang nauna, si Sean dito ang nauna rito. Pinanood namin siya lumaki mula noong bata pa siya. Kung hindi dahil sa iyo biglang nag-propose sa anak ko at pagsang-ayon niya, ang kasal na ito, hindi sana nangyari. Si Sean dito ang siyang gusto naming maging manugang. Ang anak ko ay nagpakasal sa iyo, na hindi ka karapat-dapat sa kanya. Noong mga panahong iyon, sinalungat niya ang aming pamilya para pakasalan ka. Nagkaroon siya ng mga anak mo at nagtrabaho sa Grupo Scott. Sa loob ng 6 na taon, tinulungan niya ang Grupo Scott na mula sa isang second-rate na kumpanya hanggang sa maging ang pinakamayamang pamilya sa Hangzhou. At paano mo siya ginantihan? Ako. Ricardo Scott. 6 na taon na ang nakaraan. Ninakaw mo ang pagkakataon kung pakasalan siya. Hindi naman talaga kita sinisisi para doon. Kung tutuusin, pagdating sa mga usapin ng puso, walang konsepto ng unang dumating, unang mapapasa kanya. Pero naisip mo na ba na kung sakaling piliin ni Jana, na iwan ka, ikaw, ay wala kang halaga? Nagkamali ako. Pasensya na, Jana. Kasalanan ko lahat. Nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako. Okay? Binigyan na kita ng isang pagkakataon. Hindi mo ito pinahalagahan. Marco, nagbigay na ako ng exception para sa'yo minsan. Wala nang pangalawang beses. Hindi. Huwag mong hayaang sirain ang mood mo. Kain na tayo. Ricardo Scott. Ang pamilya Scott ay may sariling mga hapunan pampamilya. Sa tingin ko, ikaw ay karaniwang dumadalo doon kasama si Jana, di ba? Tama. Alam ko ang lahat tungkol sa ginawa mo kay Jana noon. Ngayon, akala mo ako ay isang tagalabas at ang presensya ko rito ay nagpapahirap sa'yo. Pero paano naman si Jana sa mga hapunan ng pamilya Scott? Naisip mo ba kung ano ang naramdaman niya? Tatay, nanay, siya si Iris. Siya ang aking. Ikaw, bastos na bata. Ito ay isang hapunan ng pamilya. Anong ginagawa mo? Nagdadala ng tagalabas dito. Labis mo akong binigo. Tita Maria, ihatid mo sila palabas. Teka, tatay. Babae si Iris. Buong araw siyang abala sa kumpanya at hindi pa kumakain. Hayaan mo lang siyang manatili at kumain. Ikaw. Marco, kung hindi mo kayang matutong mahalin siya, ako na. Mula ngayon, ako na ang magiging asawa niya. Aalagaan ko siya ng mabuti, mahalin siya, at alagaan si Gabriel. Hindi. Akin si Yana. Hindi mo siya maaaring kunin. At si Gabriel din. Siya ang anak ko. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Tumigil ka! Marco, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit. Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatan? Dahil ikaw ay hindi na asawa ko. Dahil ayaw na kita. Paano mo nagawang manakit ng tao sa harap mismo ng mga magulang ko? Ibig sabihin, nakikipag-away ka sa akin at sa buong pamilya ko. Hindi. Hindi naman. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Yana, pasensya na. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang manood lang habang inaalis ka niya. Hindi ko kaya. Marco, hayaan mong linawin ko ito ng isang beses pa. Hiwalay na tayo. Ang tanging dahilan kung bakit nandito ka pa ngayon ay dahil ikaw ang ama ni Gabriel. Ang relasyon ko kay Sean ay hindi kung ano ang iniisip mo. Pero wala akong utang sa iyo na paliwanag. Dahil lahat ng ito ay wala nang kinalaman sa iyo at wala kang karapatan na humatol sa personal kong buhay. Pero, ang mga papeles ng diborsyo, hindi ko pa nilalagdaan. Jana, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko sa iyo. Marco, kung pipirmahan mo man ang papeles ng diborsyo ay hindi nakadepende sa iyo. Ang bagay na ito ay hahawakan ng legal department ng Grupo Ford kasama ang legal team ng Grupo Shaw, sabay-sabay. Ngayon, mangyaring umalis ka. Ayaw kong makipag-away sa iyo dito.
G. Ricardo Scott, pakiusap. Jana, sandali. Jana. Yana. Jana, lahat ito ay paborito mo. Kain na. Jana, anak, 5 taon na kayong kasal. Ang init na ito ay isang bagay na dati kong mayroon. Hindi ko lang ito pinahalagahan. Tatay? Nanay? Sa lahat ng mga taon na ito, masyado akong abala sa trabaho at personal kong buhay, kaya napabayaan ko kayong dalawa. Pasensya na. Pamilya tayo. Hindi na kailangan ng paghingi ng tawad. Bukas, sumama ka sa tatay mo mangisda. Tara, Tagay. Hindi mo alam ang halaga ng isang bagay hanggang sa mawala ito. Yana. Kung sana lang makabalik ka, patawarin mo ako. Gugugulin ko ang natitira kong buhay para bayaran ka. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Marco? Marco, anong problema? Tara, dadalhin kita sa ospital. Yana, pinatawad mo na ako sa wakas. Yana. 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 Saan ito? Bakit ako nasa ospital? G. Ricardo Scott. Gising ka na. Hindi ka pa kumakain sa loob ng 3 araw. Nahimatay ka dahil sa mababang asukal sa dugo. Marco. Tara, dadalhin kita sa ospital. Doktor, sino ang nagdala sa akin dito? Nasaan si Jana? G. Ricardo Scott. Pakiusap, huwag kang gumalaw. Ang nagdala sa iyo ay umalis na. Ngunit, nasa akin ang impormasyon ng kontak niya. Tita Maria. Kagabi. Si Tita Maria ba ang nagdala sa akin dito? Oo. Kaya. Nasa isip ko lang pala ang lahat. Siyempre. Nasaktan ko na ang puso ni Jana. Bakit niya ako patawarin ng ganun kadali? Tita Maria, salamat sa pagsagip sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sa totoo lang, kagabi ayoko sana kitang sagipin. Pero si Leo ay isang taong gulang pa lang. Hindi ko lang kinaya ang isipin na siya'y napakabata pa at mawawalan siya ng ama. Matagal na panahon na mula nang makita ko si Leo. Gusto ko siyang makita. Pwede ba? Gusto ni Marco na makita si Gabriel. Hayaan mo siyang makita. Pero Tita Maria. natatakot ako sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Marco ay ang ama ni Gabriel. Noong unang ipinanganak si Gabriel sa incubator, si Marco ang nagbantay sa pintuan ng ospital sa loob ng 3 araw at 3 gabi nang walang tulog. Ang mga laruan ni Gabriel ay pumuno sa isang buong villa. Lahat binili ni Marco. Ginawa niya ang maraming maling bagay sa akin. Ginawan mo ako ng mali. Pero hindi niya kailanman ginawa ng mali si Gabriel. May karapatan siyang bisitahin si Gabriel. Paano kung ganito? Bigyan mo siya ng 3 oras bawat linggo para bisitahin si Gabriel. Eto na. Salamat. Matagal na mula noong huli akong pumunta sa amusement park. Muntik ko nang makalimutan. Sa totoo lang, ako ay wala pang 30. Bago ako nag-asawa, bata pa ako. Ang lugar tulad ng amusement park ay pinupuntahan ng bawat mag-asawa. Dinala kita rito para lang sana maging masaya ka. Marco, gumawa ako ng bagong disenyo. Gusto mo bang makita? Ano ito? Hindi pa tayo nakakalabas para magsaya ng matagal na. Paano kung sa weekend na ito? Jana, ilang taon ka na? Bata ka pa rin? Busy na busy ako sa trabaho. Walang oras. Sean, alam mo ba? Sa 6 na taon mula nang pakasalan ko si Marco, marami akong naging papel. Marami akong naging pagkakakilanlan. Naging vice-presidente ako ng Grupo Scott. Ako ang naging perpektong asawang sosyalita ni Marco. Ako ang naging dakilang nanay ni Gabriel. Sa paningin ng aking mga biyanan, ako ang halos perpektong manugang na babae. Pero ang isang bagay na hindi ko kailanman naging ay ang aking sarili. Muntik ko nang makalimutan. May karapatan din akong mag-enjoy sa buhay. Yana, sa akin. Pwedeng lagi kang maging sarili mo.
Kalimutan mo na lang ang lahat ng mga malungkot na bagay mula sa nakaraan. Yana, ngayon, sumakay tayo sa lahat ng rides sa buong amusement park. Tara, Yana. Siguro, kaya ko nga talagang gawin ang hakbang na iyon pasulong muli. Oh, Yana, sa tingin ko, basta nandito si Gabriel, magiging pamilya tayong tatlo palagi. Huwag kang umiyak. Mahigit 1 taon na si Gabriel. Bakit ikaw, ang kanyang ama, hindi pa rin marunong magbuhat ng bata? Magaling, Gabriel. Pasensya na. Matagal na akong sobrang abala sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Hindi ko masyadong nahawakan si Gabriel. Hindi mo siya nahawakan mula nang ipanganak siya. Kaya naman ayaw kanyang hawakan ngayon. Si Bibi. Sofia Shaw ay talagang sobrang abala rin sa trabaho. Pero kahit gaano siya kaabala, tuwing umaga bago pumasok sa opisina, naglalaan pa rin siya ng oras sa paglalaro, kasama si Gabriel ng kalahating oras. Lahat iyon ay mga paboritong laruan ni Gabriel doon. Bakit hindi ka kumuha ng laruan at makipaglaro sa kanya? Eto, laruan mo. Tara, Gabriel. Anong nangyayari? Ito ang paboritong laruan ni Gabriel na gustong-gusto niyang laruin. Bakit siya sobrang nagre-react kapag hawak mo ito? Marco, Nasabi ko na. Marco, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi mo na kailangang makialam dito. See? Gagawin ko ang sinabi mo. Ako. Marco, wala akong ganyang mga dakilang ambisyon. Gusto ko lang na ikaw na gumugol ng oras sa paglalaro kasama ang ating anak. Tita Maria, kasalanan ko lahat yun dati. Hindi talaga ako sanay sa pag-aalaga ng sanggol. Pero pwede mo ba, para sa pagiging tatay ko ni Gabriel, turuan mo ako? Kaya ko namang gawin ito ng maayos. Kaya ko namang gawin si Gabriel. Ang 3 oras ng pagbisita ay tapos na. Dapat umalis ka na. Isang ama na kasing iresponsable mo. Kapag lumaki si Gabriel, hindi ka rin niya mamimiss. G. Ricardo Scott. Pakiusap. Mabait na bata, Gabriel. Mabait ang mommy natin. Tara. Marco, halika dali, tingnan mo. Ang sanggol natin ay marunong nang magsabi ng tatay. Talaga? Uy, Iris. Ano? Na-sprain mo ang bukong-bukong mo? Paano ka naging ganyan, kapabaya? Manatili ka diyan at hintayin mo ako. Pupunta ako para sunduin ka. May emergency ako. Kailangan ko nang umalis. Ang problema niya. Mas mahalaga ba ito kaysa sa anak natin na magsabi ng kanyang mga unang salita talaga? Kung ang oras ay pwedeng bumalik, kung magagawa ko itong muli, hindi ko na sana inupa si Iris sa kumpanya. At hindi ko sana ginanyan si Jana. Marco, ako. Isabel, hindi ba dapat nakakulong ka na ngayon? Anong ginagawa mo dito? Marco, ako. Layas. Isabel, ang Grupo Scott ay bangkarote na. Ako ay hindi na CEO ng Grupo Scott at wala na akong kailangan mo. Marco, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo akong linisin ang pangalan ko. Pakiusap, hindi ko pinalsipika ang aking mga credential. Hindi ako nangopya. At hindi ako nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Ayaw kong pumunta sa bilangguan. Isabel, anong tapang mo sabihin ang mga ito sa aking mukha? Ikaw ay isang magnanakaw na bartender? Nagtatrabaho sa isang underground bar. Inaalagaan ng iba't ibang matatandang lalaki at pinipilit uminom. Gayunpaman, pinalsipika mo ang iyong degree upang makapasok sa aking kumpanya. Ikaw ang naging dahilan upang mawala sa aking daan-daang bilyon sa halaga ng merkado. Ikaw ang naging dahilan upang hiwalayan ako ni Jana at tumakas sa ibang bansa kasama ang ating anak. At may kapal pa ang mukha mong humingi ng aking kapatawaran at tulong? Tama na. Marco, talaga bang iniisip mo na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay ganap na kasalanan ko? Hindi ba?
Makinig, G. Ricardo Scott. Ang buong grupo Scott, kahit wala ako, maaga o huli, mayroon pang ibang intern na nakakuha ng iyong atensyon. Dahil pagod ka na kay Jana. Akala mo, hindi siya mawawala sa iyo sa buong buhay mo, na lagi siyang nasa tabi mo. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ayaw ka na ni Jana. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Anong tapang mo isisi lahat sa akin? Tama ka. Iniwan ako ni Jana. Kasalanan ko. Nabulag ako. Mapagmataas ako. Akala ko nasa tuktok ako ng Grupo Scott dahil sa sarili kong kakayahan. Pero nakalimutan ko. Kung sino ang nasa tabi ko sa lahat ng mga taon na ito, mula sa pinakamababang punto, hakbang-hakbang. Pero alam kong mali ako at binayaran ko na ang halaga. Ang aking mga pagkakamali ay aking pagsisisihan sa habang buhay. Pero Isabel, ang iyong mga pagkakamali walang makakapagligtas sa iyo. Maaari kang pumunta sa madilim na silid at pag-isipan ang mga ito. Hindi! Marco, G. Ricardo Scott, pakiusap para sa lahat ng mga taon na inalagaan kita at minahal kita, sana. Tumahimik ka. Isabel, nasusuka ako sa iyo. Umalis ka. Marco, dahil hindi mo ako tutulungan, sisirain ko lahat. Walang magiging masaya. Utang mo sa akin ito. At ngayon, nais kong ipahayag ang nanalo sa parangal ng quarter na ito para sa pinakamahusay na pakikipagtulungan. BB, Jana Shaw at G. Sean Ford. Salamat po sa iyong suporta, G. Ford. Huwag mo akong pasalamatan. Yana, nakuha mo ang parangal na ito ngayon dahil sa sarili mong kakayahan. Itinatag mo ang Grupo Yuning wala pang isang buwan ang nakalipas at naabot mo na ang antas na ito ng tagumpay. Ang iyong hinaharap ay magiging mas maliwanag pa. Ang dalawang kabataang ito ay napakahusay sa murang edad. Oo, narinig ko pareho silang wala pang 30 at napakahusay na. Pero tingnan mo, bagay sila. Isang taong kasing galing ni Bibi. Sophia Shaw ay nanatili sa Grupo Scott bilang vice-presidente sa loob ng 5 taon. Kung alam ko iyon, papupuntahin ko ang anak ko na manligaw din sa kanya. Siguradong ako na ang pinakamayamang tao sa buhay ngayon. Salamat sa inyong lahat. At sa Ford Group Capital para sa inyong suporta. Sa susunod, ang Gabriel at Jana Group ay patuloy na palalalimin ang aming trabaho sa fashion design at tuklasin ang mas maraming posibilidad. Salamat. Yana, noong nasa itaas ka at nagsasalita kanina, ang paraan ng iyong pagtingin, kumikinang ka ng sobra tulad noong bata pa tayo. Sa puso ko, ikaw ay palaging magiging pagmamalaki ko. Sa tingin ko, ang lalaking iyon mukhang pamilyar. Siya ang presidente ng Grupo Scott, ang pinakamayamang tao sa Hangzhou. 3 taon na ang nakalipas. Ang Grupo Scott ay numero 1 sa industriya ng fashion. Siya ang personal na dumating upang tanggapin ang award noon. Ngunit hindi ba narinig ko na ang Grupo Scott ay nalulunod sa mga iskandalo at bumagsak na? Ano ang ginagawa niya dito? Marco, anong klaseng eksena ang sinusubukan mong gawin dito ngayon? Noong nakaraan sa estate ng pamilya Shaw, nagulo mo ang hapunan ng pamilya, sina G at Geng Eng. Shaw hindi makatulog ng ilang araw dahil doon. Para kay Gabriel, pinalampas ko ito ng isang beses. Huwag mo akong pilitin na gumawa ng bagay dito. Hindi ko alam. Yana, pasensya na. Hindi ko na ito gagawin muli. Dahil ang Grupo Scott ay bangkarote na, hindi na siya isang negosyante. Sino ang nagpapasok sa kanya? Lumabas ka! Lumabas ka. Narinig ko na si Marco ay nag-promote ng isang intern na walang magawa bilang vice-presidente. Pinalayas niya ang sarili niyang asawa. Napakatanga naman. Paano ba napunta rito ang isang tulad niya? Marco, noong tumayo ka rito upang tanggapin ang iyong parangal 3 taon na ang nakalipas, hindi ko akalain na magiging ganito ang lahat ngayon.
Pinanood kitang umakyat sa tuktok. Pinanood kitang ipagdiwang ang iyong tagumpay. Ngayon, gumuho na ang lahat. Marco, nakikita mo naman mismo. Walang may gusto sa iyo rito. Umalis ka na lang. Jenna, alam kong nakakainis talaga ako ngayon. Pero ngayon, kailangan kitang makita. Pumunta ako rito para batiin ka. Talaga, Marco? Ang Grupo Ford at ang kumpanya ni Jana ay nagsanib puwersa, isang malakas na alyansa. Wala pang 3 araw, nilamon nila lahat ng bahagi ng merkado ng Grupo Scott. Ang isang mapagmataas na tao tulad mo ay kusang hihilingin na maging maayos si Jana. Taos puso ang aking pagbati. Nagsimula ako ng bagong kumpanya. Magsisimula akong muli, mula sa simula. Para ayusin ang mga bagay para sa iyo at kay Gabriel. Yana, talagang gusto kitang batiin. Maaari mo ba akong hikayatin? 34%. Gaya ng ginawa mo 3 taon na ang nakalipas. Jana, nakuha ko ang tropeo. Tingnan mo. Ang Grupo Scott ang numero 1 ngayong taon. Marco, binabati kita. Salamat, Jana. Hindi ko sana nakuha ang parangal na ito kung wala ang tulong mo. Sa mga darating na araw, magtutulungan tayong magsikap. Ang Grupo Scott ay nalampasan na ang mga pagsubok nito. Mula ngayon, pakitunguhan kita ng tama. Well, binabati kita, G. Ricardo Scott. Chown, tara na. Oo. Pinirmahan ko na ang mga papeles ng diborsyo. Papeles. Pero sa sandaling ito, wala akong lakas ng loob na ibigay ang mga ito. Yana, ayaw ko talagang tapusin ang relasyon natin. Ikaw ang pag-ibig ng buhay ko. Jana, ano bang dapat kong gawin para patawarin mo ako? Marco, di ba ikaw ang tumangging tumulong sa akin? Hindi mo ba ako gustong makulong? Kung kaya kitang saktan minsan, kaya ko rin siyang saktan. Jana, sa pangalawang pagkakataon, ngayon, ipaparanas ko sa'yo. Kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng taong pinakamamahal mo. Ano ang gusto mong ulam sa hapunan? Lulutuan kita. Kahit anong luto mo ay okay lang sa akin. Sige, pumunta tayo sa lumang bahay at magluto rin para sa mga magulang mo. Mag-ingat ka. Jana, ibibigay ko ang buhay ko para makita kang masaya. Yan ang aking paghingi ng tawad at paraan para makabawi sa iyo. Anong nangyayari? Bakit hindi umaandar ang kotse? Sira naman. Anong nangyayari? Lumabas ka. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Ikaw pala. Sino ka? Ang tapang mo gambalain ang kotse ko? Isabel, hindi ako tanga tulad ni Marco. Nasaktan mo si Jana noon. Hindi ko hahayaang saktan siya muli. Ang ginawa mo, binigyan mo siya ng alak kahit allergic siya. Hindi ko iyon palalampasin. Paano mo nalaman iyon? Paano mo nalaman? Hindi ba ako nagsabi sa kanila? Napalitan ng matapang na alak? Bakit ang sama pa rin ng pakiramdam ko? Bakit ang sama pa rin ng pakiramdam ko? Pasensya na, Jana. Ikaw at si Marco ay kailangang gugulin ang inyong anibersaryo sa ospital. At nandito ako kasama si Marco. Ginagawa ang lahat para sulitin ang araw. Ang mga pribadong investigador na pinondohan ng Grupo Ford, kung hindi nila natuklasan ang kalokohan mong plano, ano pa bang silbi nila sa akin? Kaya pala alam mo na sa simula pa lang? Pinakialaman mo ang kotse ko ng maaga. Hintay-hintay mo lang akong pumunta ngayong araw. Talo ako. Pero dapat kang mamatay, Jana.
Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapasama sa gulo na ito. Sana all. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Jana, wala ka pang karapatan na tumapak sa Grupo Scott. Isabel, ikaw ang dapat mamatay. Isabel, ikaw dapat ang mamatay. Hindi ko akalain na ang allergy ni Jana ay magpapasok sa kanya sa ospital ay talagang gawa mo. Isabel, paano magiging ang isang tao napakasama? Siguradong bulag ako para dalhin ka sa Grupo Scott. Tumahimik ka. Ano meron si Jana na wala ako? Mas magaling lang siya sa akin sa pagiging ipinanganak sa tamang pamilya. Kung hindi siya ipinanganak sa grupo siya, paano siya posibleng mas magaling sa akin? Ang nakaupo sa posisyon ng geng, Scott, ay dapat ako. Baliw ka. Isabel, mali ka. Ang yaman ay ipinanganak kang mayroon, ngunit ang kakayahan ay nililinang mo. Ang dahilan kung bakit ka tinanggal sa Grupo Scott ay dahil, bukod sa mga mapanlinlang maruruming trick, wala kang iba. Kasinungalingan yan! Ang tinatawag mong kakayahan ay paggamit lang ng mga paraan na nagpapakumbaba, ginagamit ang lahat ng iyong pakana para pasayahin ang isang lalaki. At ang tinatawag mong mga plano ay walang iba kundi basurang segunda mano na inilabas mo sa aking basurahan. Sinamantala mo lang ang labis na simpatiya ni Marco. Nagpapanggap na biktima para makakuha ng awa. Umaakyat ka sa hagdan sa pamamagitan ng pagpapasaya sa mga lalaki. Nasaan ba talaga ang kakayahan mong ito? Sa aking paningin, hindi ka man lang katumbas ng isang buhok sa ulo ni Jana. Papatayin kita! Niloloko mo ang lahat sa kumpanya. Sinamantala mo ang tiwala ni Marco sa iyo. Nagkalat ka ng chismis at paninira. Nagpa-fire ka ng mga empleyado. Nakarating ka na sa puntong ito at wala kang masisisi. Ito ang karma mo. Kasinungalingan yan! Nagsisinungaling ka! Hindi totoo yan! Iris, hindi tayo galing sa iisang mundo. Isang babaeng tulad mo, kung hindi dahil sa paghiram ng autoridad na ibinigay ni Marco sa'yo. Wala ka man lang karapatan na tumayo sa harap ko. Dalhin na siya, harapin siya, ayon sa mga patakaran. Iris, sa paggawa mo ng ganito kay Jana, dapat kang mamatay. Ricardo Scott, paano mo nasabi yan tungkol sa akin? Nakalimutan mo na ba? Ikaw mismo ang nagsabi, ako ang pinakamagaling na intern na nakita mo, ang paborito mong intern. Ang mga custom na damit, ang alahas. Ang opisina ng vice-presidente, ibinigay mo lahat sa akin, gamit ang sarili mong mga kamay. Hindi mo ba naaalala? Tumahimik ka, wala ka nang sasabihin. Hindi ganoon yon. Hindi ko ginawa ang mga yon. Niloko ako ni Iris. Yana. Kailangan mong maniwala sa akin. Jana. Tito, tita, kumain po kayo ng prutas. Yana, pumunta kami rito ngayon para humingi ng tawad sa inyo. Tito, tita, huwag po kayong ganyan. Kami ni Marco ay 6 na taon ng kasal. Sa lahat ng mga taong iyon, palagi ninyo akong itinuring parang sarili ninyong anak na babae. Nakuha ko ang lahat ng mayroon si Marco, doble pa nga. Wala kayong utang sa akin, hindi na kailangan humingi ng tawad. Walang hiyang Marco. Sobra namin siyang pinalaki. Mula pa bata siya, dominante na siya. Palagi naming inakala, kahit anuman, mabuti ang kanyang puso. Pero hindi namin inaasahan, nagagawin niya ang ganitong bagay. Yana, sa pagkakataong ito, si Marco, talagang may mali siyang ginawa. Pinarusahan ko na siya ayon sa mga patakaran ng ating pamilya, siya mismo. Napagtantunan niya ang kanyang pagkakamali. Pinaalis din niya ang intern na iyon. Ipinasok siya sa isang madilim na silid. Kita mo? Noong nasa panganib ka, hindi pa rin siya nagdalawang isip. Na ipagsapalaran ang sarili niyang buhay para itulak ka palayo sa daan ng sasakyan. Oo. Kung tutuusin, kayong dalawa, ay matagal na kayong may pagmamahalan. At mayroon din si Gabriel. Sa totoo lang, si Marco, ay hindi naman masama ang puso. Nag-iisip kami. Umaasa pa rin kami, na magkasundo muli kayong dalawa. Jana, pwede mo bang bigyan ng panibagong pagkakataon si Marco? Bigyan ang aming dalawa ng isa pang pagkakataon. Pwede mo bang bigyan si Marco at kami ng isa pang pagkakataon? G at GNG,
Scott, palagi ko kayong nirerespeto. Pero sa pagitan namin ni Marco, wala nang babalikan. Kahit na Marco ay anak pa rin na pinalaki ko sa loob ng maraming taon, ang kalagayan niya ngayon ay lubhang nakababahala. Hindi namin gusto na siya ay magsisi dito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Para sa ikabubuti ng inyong kasal, maaari mo bang? Alam ko, hindi naman talaga nangaliwa si Marco. Siya ay emosyonal lang na hindi tapat. Pinagtaksilan niya ang aming relasyon. Pero ang malungkot na katotohanan ay, sa mga bagay ng puso, ang aking mga mata ay hindi kayang tiisin kahit isang butil ng buhangin. Sa pagitan namin niya, talagang wala ng pag-asa. Ang ilang pagkakamali, kapag nagawa na, ay walang daan pabalik. Naiintindihan ko. Jana. Sa huli, nagkamali kami sa iyo. Kukumbinsihin ko si Marco na pumirma sa mga papeles ng diborsyo. Pero si Gabriel ay apo ko. Si Gabriel ay patuloy na palalakihin ko. Ang pamilya Scott ay maaaring bumisita anumang oras. Soft. Pakiusap, umalis na kayo. Natakot mo ako. Akala ko. Ano ang kinakatakot mo? Siyempre naman, ikaw ang kayamanan na hinintay ko 20 taon. Kung makuha ka na naman, ano ang gagawin ko? Darating na. Ano to? Ma'am, ito ay isang dokumentong ipinadala ng hindi nagpapakilala. Pakisay na lang po. Ang 6 na taong kasal ay natapos na pareho tayong nasaktan. Puno ng sugat. Mula ngayon, sina Marco at ako ay maghihiwalay na tuluyan. Gusto ko lang mag-focus sa pagiging sarili ko. Tita Maria, kailangan ko na naman kayong abalahin para sa natitirang bahagi ng linggo. Aalis na agad? Ang oras ng pagbisita ngayong linggo ay tapos na. Basta. Matagal na panahon na ang lumipas. Hindi ko pa rin nakikita si Jana. Siguro, hindi pa rin niya ako pinatawad. Tapos na ang oras ng pagbisita para sa linggong ito. Sa nakaraang 2 taon, pumupunta ka upang makita si Leo bawat linggo, eksakto sa oras, at lagi mo siyang dinadalhan ng maraming laruan. Mas nagiging mahusay ka rin sa pag-aalaga sa kanya. Talagang nagbago ka ng malaki. Oh, si Leo ay nagiging mas masigla ngayon. Alam mo, kung ginawa mo noon si Bibi, Sofia Shaw at si Leo ng ganito 2 taon na ang nakalipas, hindi ka nila iiwan. Noong mga panahong iyon, mahal na mahal ka ni Bibi, Sofia Shaw, paano kayong dalawa? Napunta sa ganitong sitwasyon? Oo. Kasalanan ko lahat. Hindi ko pinahalagahan si Jana. Ngayon ginagawa ko ang lahat para alagaan si Leo, muling itinatag ang kumpanya, at naging pinakamayamang tao ulit sa lungsod. Sana lang balang araw, maalala ako ni Jana, na makikita niya ako. Kahit 1 minuto lang. Narinig mo ba? Si Bibi, Sofia Shaw ay ikakasal na. Ito ang magiging kasalan ng siglo. Siyempre narinig ko, ang venue ay malaki at marangya. Nakakainggit. Ang isa ay nag-iisang tagapagmana ng isang kayamanan. Ang isa naman ay prinsesa ng isang konglomerado sa ibang bansa. Iyan ay perpektong tugma. Sabi nila si G. Ford ay naghintay para sa ating Bibi, Sofia Shaw, sa lahat ng mga taon na ito. Sa wakas ay nagbunga na. Hindi namin sinasadya, G. Ricardo Scott. Ang perpektong magkapareha. Sobrang perpekto sila para sa isa't isa. Oh. Ayos ka lang ba, Ginoo? Ayos lang. Gusto mo ba ng juice? Ngayon, batiin natin ang bagong kasal para inumin ang ceremonial toast.
Naway ang inyong pagsasama ay puno ng tamis at walang hanggang kaligayahan. Gusto ko talaga ng inumin. Pero ang toast na gusto ko ay yung mula 8 taon na ang nakalipas. Pasensya na po, Ginoo. Wala. Hindi pa nagsisimula ang seremonya. Maglilibot lang ako. Tama sila. Sina Jana at Sean ay bagay na bagay. Pero, isang litratong ganito. Kumuha kami ng ganito 8 taon na ang nakalipas. Kayong dalawa, lumapit pa ng kaunti. Medyo malapit pa. Okay, maganda. Ngayon, ngumiti kayo sa isa't isa. Marco, ang pagpapakasal sa'yo ay nagpapasaya sa akin. Sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Hindi ito sa pilitang kasal. Dahil ikaw ang lalaking nahulog ang loob ko sa unang tingin. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, ayaw kong mapalayo sa'yo. Oh, magandang pose yan. 3, 2, 1. Hindi ko naisip na isang araw ang asawa kong si Jana ay kukuha ng wedding photos kasama ang ibang lalaki. Kasalanan ko lahat ito. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya mabawi. Oy, Ginoo, ikaw ba ang kapatid ng nobya? Bakit hindi pa kita nakita dati? Ginoo, ikaw ba ang kapatid na lalaki ng nobya? Bakit hindi pa kita nakita dati? Masasabi mo yan. Iyon ang nagpapaliwanag. Kaibigan ako ni Sean. Ikakasal siya ngayon. Masaya ako para sa kanya. Alam mo, sina Sean, Jana, at ako ay magkakapit-bahay noong nakatira siya sa kabisera. Sina Sean at Jana ay lumaki ng magkasama. Mula nang ipanganak si Jana, siya ay halos ipinangako sa pamilya Ford. Ang mga Ford ay pinakitunguhan siya na parang ginto. Talaga? Iyan ay isang bagay na hindi ko pa narinig na banggitin ni Jana. Hindi naman eksaktong isang masayang kwento. Ibig kong sabihin, sino ang mag-aakala na noong lumaki tayo, ang kinabukasan ng kaibigan ko ay aagawin ng anak ng isang negosyanteng pangalawa? Ang nauna sa pila ay natatalo sa huli. Anong klaseng sentido yon? Hindi ko lang maintindihan. Ano ang kulang kay Sean kumpara sa kanya? Sinabi sa akin ng kaibigan ko mismo na mula noong bata pa siya, ay baliw na baliw siya kay Jana. Baliw na baliw. Anak, tingnan mo. Ang babaeng iyon, Bibi, Sofia Shaw. Ang sinabi ko sa iyo, ang tagapagmana ng Grupo Shaw. Bumalik siya sa bansa, pangunahin upang maghanap ng kasosyo sa negosyo. Lahat ng narito ngayong gabi ay narito para sa kanya. Kung ang ating Grupo Scott ay makakasosyo sa kanya, iyan ay magiging kahanga-hanga. Siya ay maganda. Sa palagay ko ako ay baliw na baliw din sa kanya. Ginoo, anong sabi mo? Wala. Buti na lang, yung lalaki galing Hangzhou, hindi niya alam ang meron siya. Narinig ko lagi silang nag-aaway, sa loob ng 6 na taong kasal, at talagang pumanig siya sa isang babaeng walang pinag-aralan, walang kakayahan, isang tunay na sakit ng ulo. Pinahirapan niya si Binibini Sofia Shaw kahit saan. Binibini Sofia Shaw, hindi na talaga kaya. Kaya nakipaghiwalay siya sa dati niyang asawa. Sean, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon. Matapos maghintay ng mahigit 20 taon, sa wakas ay nagtagumpay siya. Bilang kaibigan niya, masaya ako para sa kanya. Ang dating asawa ni Jana ay talagang gago. Pero narinig ko na si Binibini Sofia Shaw may nararamdaman pa para sa dati niyang asawa. Kung hindi, noon, hindi niya ipagsapalaran ang isang mapanganib na panganganak para magkaanak sa kanya. Sayang naman. Gabriel, muntik ko nang makalimutan. Nandyan pa si Gabriel. Oy, ang seremonya, magsisimula na. Saan ka pupunta? Para kay Gabriel at para sa sarili ko,
Susubukan ko sa huling pagkakataon. Ngayon, pakibati ang nobya at nobyo. Ang aming anak na babae ay sa wakas natagpuan ang kanyang kaligayahan. Nobyo, kukunin mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa upang mahalin siya, parangalan siya, at protektahan siya hanggat kayo ay nabubuhay? Mahal ko siya. Higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Nobya, kukunin mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa upang maging kanyang asawa at pumasok sa kasal na ito? Ngayon, ang nobyo ay maglalagay ng singsing. Yana, parang hindi totoo. Lahat ng ito, para itong panaginip. Hindi ko naisip na ang batang lalaki na nakipaglaro ako ng bahay-bahayan ay talagang lalaki upang maging prinsipe ko. At hindi ko naisip na ang prinsesa mula sa mga fairy tale ay talagang pakakasalan ako. Teka. Sandali. Diyos ko, anong nangyayari? Sa isang kasal, paano magkakaroon ng isang bride at dalawang groom? Alam mo, parang pamilyar siya sa akin. Naalala ko na. Siya ang dating CEO ng Grupo Scott. Ang ex ng bride. Grupo Scott, hindi ba ito nag-bankrupt dahil sa isang praktikante? Diborsyado na sila. At pumunta siya ng ganito ang suot sa kasal. Sinusubukan ba niyang pigilan ang kasal? Marco, ang tanging dahilan kung bakit kita tiniis ay dahil ikaw ang biolohikal na ama ni Gabriel. Naging matiyaga ako sa iyo, paulit-ulit. Nagdulot ka ng gulo sa piging ng pamilya Shaw. Naging emosyonal ka sa seremonya ng parangal ni Jana. Pero hindi ka dapat nandito. Ito ang kasal ko at ni Jana. Sinaktan mo siya. Sa loob ng 6 na taon. Hindi ba sapat iyon? Tama si Sean. Marco, huwag mong kalimutan. Diborsyado ka ng anak ko 2 taon na ang nakalipas. Ngayon ay natagpuan na niya ang kaligayahan. At gusto mo itong sirain para sa kanya? Walang utang ang aming pamilya sa iyo. At si Jana ay mas wala pang utang sa iyo. Siya ang nagdala ng anak mo. Inalagaan ka niya sa loob ng 6 na taon. Hindi ba sapat iyon para sa iyo? Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumabas ka. G&G, Shaw. Pasensya na. Hindi ako narito upang guluhin ang kasal ni Jana. Kung hindi ko ginawa ito ngayon, pagsisisihan ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Yana, gusto ko lang ng huling sagot. Yana, gusto ko lang ng isang huling sagot. Marco, sa pagitan natin, tapos naganap 2 taon na ang nakalipas. Ang katotohanang hinayaan kitang makita si Gabriel, minsan sa 1 linggo ngayon, ay na ang pinakamalaking konsesyon na kaya kong ibigay sa iyo at sa buong pamilya mo. Jana, alam ko na sa nakaraang 6 na taon, mali ako. At alam kong ikaw ay isang taong malinaw ang mga hangganan. Kapag umalis ka, hindi ka na lumingon. Pero 8 taon na ang nakalipas, ikaw ang asawa ko. Sa araw ng kasal natin, sinabi mo, mamahalin mo ako magpakailanman, na magsasama tayo habang buhay. Yana, simula ngayon, asawa na kita. Marco, sa mga darating na araw, basta't hindi mo ako iiwan, hindi kita kailanman ipagkakanulo, basta't mananatili kang tapat sa akin, hindi tayo maghihiwalay habang buhay. Marco, hindi ako kailanman sumira ng pangako. Pero wag mong kalimutan, ikaw ang nag-iwan sa akin para sa isang intern. Hindi ako kailanman sumira ng pangako sa sinuman, pero tiyak na hindi ko mamahalin ang isang lalaking nag-iwan sa akin. Marco, umalis ka na. Marco, umalis ka na. Bingi ka ba? Hindi ka na mahal ni Jana. Gusto kanyang umalis. Kung hindi lang dahil sa'yo.
Ang anak ko, hindi sana nagdusa sa lahat ng mga taon na ito. Dapat umalis na siya sa'yo dati pa, para mahanap ang sarili niyang kaligayahan. Sige, umalis ka na. Kung ano ang kaya ni Sean, kaya ko rin. Matututo akong magluto para sa'yo. Aalagaan kita, kahit ang maliliit na bagay. Kaya kitang hintayin ng maraming taon, kahit isang buhay. Yana, alam kong mali ako, pero ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi mas mababa sa kanya. Nakikiusap ako sa'yo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Ang pag-ibig na huling dumating ay hindi tunay na pag-ibig. At saka, hindi na kita mahal. Isang tapat akong tao. Mula ngayon, ang puso ko ay para na lang kay Sean. Marco, ang ilang bagay ay dapat tumagal, pero marupok din sila. Ang pag-ibig natin ay wasak na. Hindi na ito kayang ayusin. Mula ngayon, gusto ko lang mabuhay ng malaya, kasama si Gabriel. Noon ko lang napagtanto, ang ilang tao, kapag nawala, ay wala na magpakailanman. Yana, kung alam ko lang na ikaw at ako ay hindi na makakabalik sa dati nating samahan. 8 taon na ang nakalipas ngayong araw, dapat hinawakan ko ang kamay mo. Nang mas mahigpit. Mas mahigpit pa. Yana, sa natitira kong buhay, babantayan pa rin kita. Pero hindi na kita istorbohin. Mula ngayon, magkunwari na lang tayo. Na wala lang ang lahat.